Chapter 3. Masaya at naging makulay ang birthday ni Shen ng gabing yon. At sobrang saya ang family ni Shen at ang pamilya ni Carl. At pinag-usapan na din nila ang kasal nung dalawa. Sinamantala na nila ang mga pagkakataon na yon dahil ando na lang din ang mga magulang ni Carl. Sobrang lasing ni Carl nung gabing yon sa tuwa at naitakda na din ang kanilang kasal ni Shane kaagad sa 1 buwan. At yun ang napag-usapan nila Shane at ni Carl at saksi dito ang kanilang mga magulang. Lumipas ang gabing yun at hanggang sa kinaumagahan, si Cha. Umaga na pala. Saad naman ni Cha. Nagising ito dahil umaga na. Unat-unat ang mga kamay nito. Unat doon at unat dito. Hanggang sa may natulak ang kanyang mga kamay, kaya naman inimulat niya ang kanyang mga mata. May nakita siyang lalaki. Nakatulog ito at nakakumot. Kaya naman dali-dali siyang tumayo. At ramdam na ramdam niya na wala siyang saplot. Kaya naman sumisigaw siya kaagad. Hoy! Hoy! Sino ka? At anong ginawa mo dito sa kwarto ko? Anong ginawa mo sa akin, ha? Galit na galit si Cha habang hablot niya ang kumot ng lalaking nakatulog sa tabi niya at laking gulat niya sa nakita niya. Kuya Carl, ano ginawa mo sa akin? Pasigaw ni Cha. Ano ka ba, Cha? Anong ginagawa ko sa'yo? Nang nagulat din si Carl nung ramdam niya na wala din siyang saplot. At si Cha naman dali-daling nagbalot ito ng kumot nang matakpan ang kanyang hubad na katawan. At takip mata siya nang makita niya hubad din ang katawan ni Carl. Uy Cha ha, umayos ka. Wala akong ginawa sa'yo. At nang nag-iiyak si Cha sa mga oras na yon. Pero bakit kuya? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Habang napahugulhol ito ng malakas na iyak. Iwan ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam paano ko dito napunta. Lasing ako, Cha. Ginawa mo ba ito para pigilin ang kasal namin ng ate mo? Akala mo ba hindi ko alam na may gusto ka sa akin? Pasigaw ni Carl sa kanya. Nung mga time na yun, sigawan, sisihan ang nangyari sa dalawa. Nang biglang bumukas ang pinto. Carl! Cha! Anong nangyayari dito? Totoo ba itong mga nakikita ko? Cha, paano mo ito nagawa sa akin? Kapatid kita pero inahas mo ako, Cha. Bakit? Bakit ganito? Umiiyak si Shen at hinarap niya si Carl. Buong akala ko matino ka, Carl. Tao kang tinanggap namin dito. Bakit ginawa mo sa akin ito? Sa dami-dami ng babaeng pwede mong patulan. Bakit ang kapatid ko pa? At umiyak nang umiyak si Shen. Sinampal niya si Carl. At ikaw babae ka. Halika dito. Sa bunot, malakas na sampal ang natanggap ni Cha galing kay Shen. Ate, magpapaliwanag ako habang umiyak si Cha. Hindi ko alam ate, wala akong naalala. Maniwala ka naman. Ate, hindi ko talaga alam anong nangyari sa amin ni Kuya Carl. Saad ni Cha at sarado ang utak ni Shen. Wala siyang pinakinggan at pinaniwalaan talaga. Guyod niya si Carl at itinulak niya palabas ng pinto. Ngunit ando na pala ang mga magulang ni Shen at ni Cha. Anong nangyayari dito? At ano yung naririnig ko nagsisigawan? Nag-aaway ba kayo? Nagkatinginan silang lahat doon. Ma, si Cha na ang tanungin mo. Siya nang magpapaliwanag sa'yo at anong ginawang babaeng yan. Ang landi. Saad ni Shen sa kanyang ina. Ikaw, Carl, bakit ka dito sa kwarto ni Cha? At pareho pa kayong hubad. Ang taas ng respeto ko sa'yo, Carl. Bakit ganito ang isukli mo sa amin? Saad ang mama ni Shen at ni Cha. Babe, maniwala ka. Wala akong ginawa kay Cha talaga. Wala akong maalala, lasing ako kagabi.
Pero hindi ko maalala paano ako napunta dito. Babe, patawarin mo ako. Tita, tulungan mo ako. Mahal ko po ang anak niyo na si Shane. Saad ni Carl nang nagpapaliwanag para paniwalaan siya ng mga ito. Ngunit lumabas na si Shane sa kwarto at ang mama nito sa room ni Cha. Iniwan sila doon, si Cha, si Carl at ang kanilang ama ni Shane para kausapin ang dalawa. Carl, kilala ko ang mga magulang mo at ang taas ng respeto ko sa pamilya mo. Pero bakit ganito ang iganti mo? Sumunod kayong dalawa sa akin sa sala, maghihintay ako. Kaya naman magbihis na kayong dalawa. At tumalikod na ang ama ni Cha. Nung mga time na yon, wala nang imik si Cha at dali-dali siyang nagdamit. Nang paalis na sana ito, nang hinawakan siya ni Carl. Ikaw ang babae ka, ha? Sinadya mo ba talaga ito para hindi matuloy ang kasalamin ni Shane? Humanda ka sa akin, Cha. Dahil sa oras na hiwalayan ako ng ate mo, mananagot ka sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Pagbabantang saad ni Carl at nanigas ang mga bagang nito. Aray, kuya, masakit. Sinabi na ngang hindi ko alam eh. Dipinsa naman ni Cha nang nakawala siya at nagtungo siya dali-dali ng banyo. Nung nag-shower na siya, naisip niya ang mga pangyayaring yun. Paano kaya nangyari yun? Bakit hindi ko maalala? Habang sabon-sabon ni Cha ang kanyang katawan, niya pilit niyang ramdamin kung may masakit sa kanya. Ngunit parang wala naman siyang naramdaman ng mga kirot kahit saang parte ng katawan niya. Kaya naman, tinapos niya ang paliligo at nagtungo siya sa sala kung saan naghihintay sa kanya si Carl at ang kanyang ama. Habang nakaupo sila, lumapit din si Shane at ang kanyang ina. Carl, ikaw ang lalaki at lalaki din ako. Ayaw ko naman na maargabyado mo ang anak ko. Alam ko na naitakda na ang kasal niyo ni Shane. Pero, kailangan mo pa din pakasalan si Cha dahil sa may nangyari na sa inyo. Habang si Shane naman, nakatitig lang ito sa kanila at umiiyak. Laking gulat ni Cha sa narinig mula sa ama. Pa, no! Ayaw ko magpakasal kay Kuya Carl. At isa pa, boyfriend niya ni Ate Shane. Saad ni Cha sa kanyang ama. Wow! Magaling. Magaling. Alam mo pala na boyfriend ko. Bakit mo nilandi at pinatulog mo pa talaga sa kwarto mo? Saad ni Chen kay Cha. Tama na, Cha. Alam mo na nga na ikakasal ang ate mo. Nilandi mo pa talaga. Wala ka na ba talaga magawang tama dito sa pamilya na ito? Pasigunda naman ng ina nila. Tito, hindi naman po yata tama na ipakasal nyo kami ni Cha. Sa totoo lang, wala naman po talagang nangyari sa amin. Wala po akong maalala. At hindi ko po mahal si Cha. Si Shane po ang mahal ko, Tito. Babe, please, pakinggan mo naman ako sa ganitong pagkakataon. Saad ni Carl sa kanila. Carl, huwag mo na ako matawag-tawag na babe. Dahil simula sa araw na ito ay maghiwalay na tayo. Wala ka ibang gawin kundi pakasalan mo ang kapatid ko. Saad ni Shane kay Carl. Pero babe, ikaw ang mahal ko, hindi si Cha. Patawarin mo ako, talaga wala akong maalala na may ginawa ako kay Cha. Dipinsa pa din ni Carl, ngunit wala nang narinig ang mga ito sa paliwanag niya. Tama na. Wala na akong ibang sasabihin kundi ito lang, Carl. Umuwi ka sa inyo at pagbalik mo, dalhin mo ang mga magulang mo. Maghihintay ako mamayang 6:00 ng gabi at dito na kayo maghahaponan. Saad ng ama ni Cha at ni Shane. At wala na nga siyang nagawa kundi sundin ang ama ni Cha at ni Shane dahil ang taas ng respeto niya dito. Kaya naman, sige po, Tito.
Kung yun po ang gusto nyo, babalik po ako mamayang gabi at isama ko sila si Mama at si Papa. At tumalikod na si Carl nang sobrang sama ang kalooban nito. Abangan.